21 million pala ginastos sa inyo ng taong bayan, Kabataan Party List. Noong 2020, 21 million. In fairness Sara Elago. Ano ka lang dati sumisigaw-sigaw ka lang sa kalye, nagbunga, naging 21. Can you imagine, gumastos ang taong bayan sa ng 21 million para mag-recruit ng ididemanda niya akong red tagging? Sara, oy, tumira ako ng Netherlands kung nasaan ang command center ng CPP. Alam ko yung mga pinaggagawa ninyo. Tigilan ninyo ako. Anong tingin nyo ginawa? Anong tingin nyo ginawa ko sa Netherlands? Hindi ko inalam yung mga operations ninyo. Ano tong sabi ng Kabataan Party List? Abolish confidential funds. Mauna kayo dyan. Abolish the classified nature of the liquidation at system of accounting ninyo dyan. Diba? At dapat din na tanggalin na ang liquidation by certification. Dapat palitan na itong mali itong sistemang to maling-mali. Kasi walang inventory kung anong binibili ninyo sa pamamagitan ng perang taong bayan. Wala rin kayong procurement law. Nasakop kayo. Meron ba? Ikaw? Meron ka ba? Raul Manuel, ganda-ganda ng barong mo every time Mahal ang barong. Itong mga party list na feeling mo sila na ang pinakamalinis sa mundo. Raul Manuel, paano mo ito ipapaliwanag sa mga kabataan? Na ikaw, pwede kang bigyan ng 10 million sa Kongreso at isi-certify mo lang na yung 10 million na yon ay gagastusin mo sa MOOE. Sige nga, Raul Manuel, paliwanag mo nga yun sa mga kabataan. Sige nga, kayo dyan sa Kabataan Party List. Kunwari para kabataan, you are acting the youth. You are not telling the youth the truth. Na kayo, Kabataan Party List, party kayo ng Philippine House Mafia. Sige nga, Kabataan Party List, i-release ninyo ang resibo. Lahat. I-release ninyo ang inventory ng mga binili ninyo sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. At tingnan natin kung merong proper turnover. Diba? At ang binili mo ay pera, gamit mo ay pera ng gobyerno, sa gobyerno yan. Hindi yan sa inyo. Ang pera lang na para sa inyo ay inyong salary. Mas mataas pa ang MOOE nila kaysa sa salary nila. Salary lang ng congressman, 3 million per year. Ang MOOE nila sa isang taon, umaabot ng mga 15 mil. Free money na yun. Kasi nga, liquidation by certification. At ayon sa resolusyon na pinasa ng Senado at Kongreso noong 2011-2013, classified ang accounting at liquidation. Sige nga, pauupuin nyo dyan ng isang militar, pauupuin nyo dyan ng pulis, pauupuin nyo dyan ng DepEd, pauupuin nyo dyan ng DSWD, pauupuin nyo dyan ng State University, tapos bababoy-baboyin ninyo. Kami ba? Alam namin kung yung binili ninyo dyan sa pera ng taong bayan, tama? Meron ba kayong procurement law? Sa Kongreso at Senado? Wala! Pag binigyan kayo ng 10 million, for example, certification lang. Ninyo ang kailangan. Tapos bahala na kayo. So kahit bumili pa kayo ng laptop worth 500 million, walang pakialam ng taong bayan dahil hindi namin alam. Tapos bababoy-baboy. Bababoy-baboyin nyo yung mga militar. O saan yung ginastos yung confidential funding nyo? Kailangan alamin. Kailangan i-detalye. Palay. Kayo nagpasa kayo ng batas na ang liquidation at accounting
ng pera na allocated sa bawat isang senador at congressman ay classified. So kayo, hindi po pwedeng busisiin dahil classified nga according to your concurrent resolution. Pero yung iba, papahiyain nyo dyan. Para saan? Para papogi. Sige nga, paliwanag nyo nga sa amin to. So, in 2023, merong 15 billion for MOOE ang Kongreso. Wala na yan. That's free money. That's basically your money, your taxpayers' money given to each congressman without meticulous auditing. Wala yan. Wala yung auditing na naririnig ninyo. Di ba, pag mga nakaupo sa hearing nila, di ba napaka-meticulous yung auditing, yung mga tipong, binili mo raw yung mas mahal na laptop kaysa dun sa mas mura. Walang ganyan. Walang ganyan sa Kongreso at Senado. Pwede kang bumili ng 10,000 iMac gamit ang MOOE. Kahit pwede ka namang gumamit lang ng mas mura. Dahil wala ngang inventory. Wala. That's free money. Basically, this is legalized corruption. Walang standard. Okay? Ang bawat senador, pag-uupo o kongresista, di ba, unless of course, continuous ng term, bagong office yan. Gastos ninyo. So, ibig sabihin, waldas. Hindi ba dapat ang mas matinong sistema meron ng set na office ang senador at bawat senador at bawat kongresista. Estado ang magbabudget niyan. 'Di ba? At hindi ka pahawakin ng MOE. 'Di ba? Magpapasweldo ng staff mo. Gobyerno, dapat Civil Service Commission. Pero hindi ganyan ang nangyayari. Wala tayong alam. Hindi natin alam kung paano nila ginagastos ang pera ng taong bayan up to the last sentimo. Kaya masarap maging senador o kongresista. Dahil nga yung MOOE mo, yung allocation sa'yo, ay classified.